May mga datos na sabi nga parami na daw ng parami yung kaso ng bullying. Gusto ko muna malaman dito, Asek, ano ba yung karaniwan nagiging sanhiho ng girian sa mga kabataan na nauuwi ho sa sabi nga bullying ang mas malala, nauuwi pa sa karahasan. Ina-acknowledge naman natin na medyo tumataas nga yung ating mga reported cases on bullying in our schools. Courtesy yan ng bagong established na opisina natin sa DepEd, yung tinatawag nating Learners' Rights and Protection Office. At base sa ating mga report, ang mga types of bullying na nakikita natin, meron dyan physical, psychological, including cyberbullying, social bullying, even gender-based bullying, no? Pinaka-common doon sa mga reported cases natin, ang pinaka-common na mga causes or yung mga ugat ng pagbubuli ay dahil sa peer influences, meron tayo dyan family problems or having a dysfunctional family, meron tayo din mga societal influences, at meron ding mga romantic relationships, no, yung at an early age, which also are possible causes of bullying inside the schools. Sabi nyo nga merong mga tinayo nga ho na sabi nga mekanismo ang DepEd ho para sabi nga mabantayan at sabi nga mapangalagaan yung pa rin yung kapakanan ng ating mga mag-aaral, ano ho. Batay ho dun sa mga na-establish na ho, may mga naging progreso po ba? Para lang ho sa kabatiran ng ating mga kababayan na mabawasan ho itong tumataas sa bilang ng insidente ng bullying gamit ho itong mga mekanismo na ito, Asek? Napaka-importante kasi, no, na malaman natin yung mga cases na mga ganito para ma-address natin or para ma-i-refer natin sa tamang ahensya ng pamahalaan. Pero aside from our child protection policy na na-establish naman sa DepEd at pinapa-enhance or ini-strengthen natin ang functionality nito, nakapag-establish din ang department under this present administration yung tinatawag nating Learners Telesafe Contact Center Helpline, kung saan ito yung opisina na that takes care of these cases in our schools, at para mabigyan ng tamang response, ma-address at mai-refer sa mga tamang ahensya. So, meron tayo nito at pinapaigting natin ang paggamit ng ating Telesafe Center, at ito ay nationwide na ina-advocate natin sa lahat ng ating mga eskwelahan para maging aware sila that there is a platform kung saan pwede nilang idulog ang kanilang mga hinaing or concerns about bullying. At syempre, hindi mawawala dyan yung continuous na pag-train natin sa ating mga teachers kung paano i-treat at i-address ang mga bullying cases sa kanilang mga levels at kung paano yung kanilang mga referral systems. May mga magulang na sabi ngayon masakit ang ulo. Bakit? Kasi yung anak nila mismo talagang sobrang tigas ng ulo. Yun ang nambubuli talaga. May papayo ho ba ang DepEd para sa mga magulang na maiwasan na hindi maging bully yung kanilang mga anak? Lalo na ngayon, maraming mga magulang ang mas tutok sa trabaho kaysa doon sa kanilang mga anak. Kaya nga, no, J. Mark, meron tayo yung PTA natin, ini-enlarge or ini-expand natin yung ating engagement sa ating PTAs para ma-incorporate at ma-integrate yung positive discipline and parenting sa kanilang mga organizations. Kasi naniniwala tayo na hindi lang naman responsibilidad ng school ang pag-train sa ating mga mag-aaral, kundi primarily ito ay natututunan nila sa loob ng kanilang mga tahanan. Kaya kailangan i-engage at i-involve ang mga parents natin through our PTA. Kasalukuyan nating re-revisa ngayon yung ating mga guidelines kung paano mag-operate ang ating mga PTA, at very important component niyan nga yung paglalagay ng mga mekanismo para maiwasan ang bullying at para maging aware din ang parents kung saan nagmumula ang pambubuli ng kanilang mga anak. Tama yung nabanggit ninyo, hindi lang ito pananagutan ng eskwelahan, hindi lang ito pananagutan ng mga guro. Dapat talaga nagsisimula ang disiplina sa mga magulang din, ano ho. Kasi sila ang umuhubog dun sa kanilang mga anak, di ho ba? Yeah, values are inculcated in the homes, and we reinforce them in the schools. Kung DepEd ho ang tatanungin,
May pananagutan ho ba sa batas ang mga magulang o di kaya naman yung mga bata mismo na sabi nga yung nagiging dahilan ng pambubuli, yung mga nambubuli? Oo, yung ating yung ating family code talaga diyan, nakalagay sa isang article sa ating family code tungkol sa accountability or responsibility ng parents of a bully. And since kapag nasa loob sila ng paaralan, parang yung mga teachers or school officials ang nagiging substitute parents and they have parental authority over these children, kaya meron ding responsibilidad ang ating mga guro pagdating sa bullying cases na yan. Kaya nga very important na yung mga guro natin ay maging aware at maturuan kung ano yung kanilang responsibility pagdating sa bullying. Kasi nagiging substitute parents din sila inside the school. So they carry the same responsibility as the parents of the child when they are at home. Pero may mga natatanggap po bang report, ASEC, kung di man isolated cases na nirereklamo mismo yung mga guro dahil parang sila daw ang nambubuli? Yan naman yung ating mga cases on abuses of teachers. Kung yung authority mismo ang magkaroon ng incident na ganyan, we call it an abuse, and we have a separate guideline that treats abuses of teachers against learners inside the school. Sa ngayon ho ba, masasabi po natin na despite do sa mga lumalabas na mga datos, masasabi pa rin ho ba natin tumataas o bumababa na yung kaso ho ng bullying? Hindi pa natin makuha ang ating data kasi as of now is as of May 30, 2023. Doon sa ating Telesafe Center nakapag-record tayo ng 700, close to 700 cases, at ito ay hindi lang naman bullying ito. Meron tayong tawag na non-learners rights and protection concerns. Meron tayong mga duplicated reports yan, kaya nga inaayos natin yung ating datos para makapag-establish talaga tayo ng tamang data at makita natin yung nagiging epekto ng ating Telesafe Help Center, at maka-institute din tayo ng other interventions para maging tama at accurate yung ating mga reports on bullying inside the schools. ASEC, gaano kahalaga yung pagsusumbong, pagdulog sa mga kinaukulang ahensya tulad ng DepEd para nga sabi masolusyonan itong problema na ito? Ito yung ating mga reported cases kasi minsan may mga bata tayo na iba ang pagkaintindi nila sa bullying. Hindi nila alam na nabubully na pala sila kasi baka limited lang yung awareness nila on what bullying really is. Apo. Kaya nga kasama sa aming advocacy ang pag-explain sa mga bata at mga teachers kung kailan merong bullying at kung kailan walang bullying. So kaya ganito ka-limited yung ating reporting siguro ay dahil hindi alam ng mga bata na nabubully na sila. Because iba yung kanilang pananaw kung ano ang bullying. Kasi baka limited lang sila sa understanding na bullying is only physical. They're not aware na merong mga emotional, psychological bullying na nangyayari din sa kanila na hindi nila namamalayan. O di kaya yung iba tinatakot. Wag kang magsusumbong ha. Pag nagsumbong ka, lagot ka sa akin. Mga ganon, di ba? Oo, kasi kailangan meron talaga yung school maipakita na very functional yung kanilang child protection policy so that the learners will realize that they are safe when they report to the committee. Itong nabanggit niyong Learners Telesafe Contact Center Helpline, gaano kahalaga yung pagdulog, pag-uulat, lalo na makumbinsi ng mga magulang yung kanilang mga anak na sige anak, sabihin mo ano ba nangyayari? Ano ba ang sabi nga nangyayari sa iyo sa eskwelahan? Binubuli ka ba? Kasi makikita na naman ng mga magulang do sa kinikilos ng kanilang mga anak, di ba, na pag nagkakaroon ng pagbabago sa kinikilos there's something wrong, sabi nga, di ba? Itong ano na to maganda Learners Telesafe Contact Center Helpline. Paano natin ma-empower yung ating mga kabataan na sabi nga at yung mga magulang na gamitin itong mekanismo na ito para sabi nga makatulong ho ang DepEd, kasi hindi naman makakatulong ang DepEd kung walang
kung walang impormasyon na nakakarating ho sa inyong tanggapan, di ho ba? Yeah, tama yan. So napakahalaga ng ating telesafe, Learners Telesafe Contact Center na exclusively in-establish natin ito para ma-address ang reported incidents of abuses, violence, discrimination, bullying that are committed against our learners. At dito nag-uumpisa yung ating process of addressing the problem and referring it to the proper authorities. Kasi meron tayong mga reported cases na kailangang i-refer sa DSWD, kailangan i-refer na to sa regional office o kaya sa division office kung necessary na merong ifa-file na administrative cases o kung merong mga request for submission of appropriate interventions by the school. So, napakahalaga nitong center na ito kasi dito mo madedetermine kung anong proseso para ma-protect ang bata ang iyong susundin. Kung sakasakali man po mag-file ng report dito yung ating mga biktima, ano ho ba ang sabi nga garantiyan may bibigay ng DepEd para sabi nga ma-protectionan sila at sabi nga maramdaman nila na itong kagawaran hindi sila pinababayaan at nakatutok ho sa kanilang kaso? Part of the implementation of this program is also the confidentiality of all our reported cases, no? Kasi alam natin, mga minors lahat ng mga yan, and we will maintain confidentiality of these cases at hindi yan isinasa publiko. Kaya yung fear nila na baka malaman ito ng napakaraming tao or malaman ito kung sino ang gumawa sa kanila, we assure them na our Telesafe Contact Center maintains full confidentiality of all the cases that are reported. Ito, Asek, huling katanungan ko. Gaano kahalaga yung sinasabing quality time sa pagitan ho ng magulang at ng isang bata? Alam mo, wala akong anak, no? Pero alam ko kung gaano kaimportante ang mag-spend ng quality time sa ating mga anak. Kahit mga casual conversations lang. Kasi minsan kapag hindi natin ibinibigay ito sa ating mga anak, naghahanap yan ng ibang tao kung saan niya pwedeng sabihin o event ang kanyang mga nararamdaman or ang kanyang mga emotions. And usually if they go to the wrong people, they get the wrong advice. And I believe that if parents will only give time and listen to their children, they are the right people to give the right advice to their own children. Iyon. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, Asek, sa mga magulang, lalo na tigit sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral. Nasa inyo po ang pagkakataon. Sa ating mga magulang, I enjoin all of you and I encourage all of you to be a partner of the schools in making sure that our learners, our children will become good citizens in the future. Nasa ating mga kamay po ang paghubog ng ating mga kabataan ngayon upang maging responsable sa hinaharap. And with that, Asek, kami yung nagpapasalamat sa inyo pong oras na ipinagkaloob sa amin pagpapaunlak po ng panayam. Isang pinagpala at magandang hapon po sa Department of Education. Gayon din sa iyo, J. Mark. Maraming salamat.